Sa ating huling dalawang video ay pinag-usapan natin yung tangkang pag-infiltrate ng Chinese spies sa ating mga universities at sa AFP. Pero ang madalas itanong sa akin, saan na nga ba napunta itong spy na ito na feature sa Rappler? Ano na ba ang nangyari sa kanya? Siya ba ay nasa Pilipinas pa o umalis na ng bansa? So ayon sa ating source, ito pong si Zhang Steve Song, pagkatapos lumabas yung kanyang article sa Rappler, ay umalis na ng bansa. Dahil po na-blow yung kanyang cover at nalaman po yung kanyang mga ginagawa sa public dahil feature nga ng Rappler, siya po ay napilitang umalis ng bansa para hindi na po ma-question ng mga otoridad. Ano ang importansya sa timing ng pag-alis nitong si Zhang? Dahil po in a few months ay malapit na po ang ating eleksyon. Yung pong mga galamay ng China, sila po ang gagamitin para po maka-impluwensya, para po manggulo, para po makontrol yung pong ating election process. Kaya po maganda na rin na itong si Zhang ay wala na po sa bansa at hindi na pwedeng maka-feed ng information sa kung sino man. Pero bukod kay Zhang, meron pa bang ibang mga posibleng spies ang China sa bansa? Sa aking palagay ay marami pa po. Si Zhang ay isa lamang sa maraming mga ginagawa gamit ng Chinese government para po makapagmasid sa atin, para po makakuha ng impormasyon, para maka-impluwensya ng mga ibang tao, para po makuha nila yung gusto nila. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sa isang interview nung last August, ay iniimbestigahan na nila itong si Zhang Steve Song sa lahat po ng kanyang mga ginawa nung siya ay nasa Pilipinas. Lahat po ng mga posibleng na-compromise at lahat po ng impormasyon na posible niyang nakuha. According kay Sir Jonathan Malaya, we are having our intelligence unit verify the report, but I am not surprised if these things are happening. It is part and parcel of Chinese malign influence. Whatever comes out in the investigation, whatever evidence that we are able to collect will lead to possible legal prosecution. We will go where the evidence bring us. Pero hindi na po hinintay siguro nitong si Zhang na siya ay makasuhan pa o maimbestigahan pa, siya po ay umalis na ng bansa. Nasayang po yung kanyang effort sa pagbubuo ng contacts, sa pagbubuo po ng kanyang network. Pero ganun pa man, wag po nating isipin na wala nang ibang pwedeng pumalit po sa kanya. Kasi po, pag may nawalang isa, may papalit na dalawa. Hindi po yan natatapos at hindi po sila titigil hanggat hindi po nila nakukuha yung pong gusto nila. So ano ang natutunan natin dito sa storya ni Zhang? Kung meron po akong natutunan dito po sa aking ginawang vlog sa storyang ito, ay napakalaking halaga ang ginagamit. Napakalaking pera ang pinamumudmod at kinakalat para po makuha yung pong mga Pilipino na gamitin sila para po magtraidor sa sarili nilang bansa at kumuha ng impormasyon at ipadala doon po sa China. Yan po ang nakakalungkot na realidad po na meron po tayo ngayon. Bukod doon ay gumagana po yung kanilang pera para po subukang isway yung pong public opinion sa kanilang propaganda. Sila po ay handang magbayad ng milyon-milyon sa mga media personalities, sa mga content creators, sa mga influential na tao, sa mga business leaders at kung sino pa, at mga ibang mga empleyado ng gobyerno para po makuha po nila yung pong kanilang gusto, para makuha nila yung information na kanilang kailangan mula po sa ating bansa at para po subukang kumbinsihin yung pong mga Pilipino na tama yung pong kanilang ginagawa. So how are the Chinese trying to use vloggers or content creators or media person to try to influence Philippine society or yung ating media and yung perception ng tao sa kanila? Well, I've seen in TikTok, Filipinos echoing the Chinese propaganda that the Arbitral Award is null and void, and they're saying that Potsdam Declaration, the Cairo Conference awarded the Spratlys and the parcels to China, which are totally false.
I've read the Chinese claiming that, and the Filipino bloggers repeat it. They just echo it. That's why I came to the conclusion that there's a tie-up between the Chinese and these Filipino bloggers. They're using it for propaganda. Yeah, they're using it propaganda, and of course, you will not do that unless there's some arrangement. No? So how about for possible Chinese spying in our institutions or in our military? Well, that spying on our military, that's par for the course. That's done by all countries, no? Especially China, because China is seizing our island territories and maritime zones. But on the civilian side, you have China putting up Confucius Institutes in UP and in Ateneo. But Ateneo and UP are not putting up Rizal Institutes in China. It should be reciprocal. Because, for example, all my books, my articles on the South China Sea cannot be disseminated in China, but the Chinese propaganda line can be found in the institutes here, the Confucius Institutes. They can distribute. So we should demand reciprocity. We should revise all our arrangements. UP and Ateneo should revise its arrangement with China, with the Chinese universities, that there should be reciprocity. How can the government counter yung Chinese propaganda or what they're doing to try to brainwash us, lalo na about sa West Philippine Sea? Well, in the US, they have this Foreign Registration Act. If you are lobbying for a foreign government, officially, you get paid for that. You have to register as a foreign agent. I think we have a law, something like that, but it's never been used. It should be updated so that we will know. They will have to register. All Filipinos who do work for the Chinese and get paid for it should register. And if they don't register, pwede silang makulong. Yes, they can be penalized if it can be shown that they were compensated. Thank you very much. Thank you. Si Zhang ay posibleng isa lamang na galamay ng China. Siya po ay posibleng isa lang sa maraming galamay ng China na ginagamit po sa ating bansa. Hindi na po ako magugulat kung sa susunod, baka hindi lang Chinese yung pong nag-i-spy sa atin. Baka po Pilipino na rin yung pong nag-i-spy dito po sa ating bansa at nag-feed ng information sa China. So lagi po tayong maging mapagmasid, lagi po tayong maging vigilant at ating pong bantayan ang ating soberanya. Dahil po sa Pilipinas, the Filipino should always come first.